Ma'am Charlene. Princess, huwag mo nang gisingin yan. Puyat na yung kagabi. Po? Oo, inapoy ka ng lagnat. Bungong damag kang binantay ni Ma'am Charlene. Oh, okay ka na ba? Okay na po ako. Bakit parang naiiyak ka pa? Sobrang grateful lang po ako kay Ma'am Charlene. Ano ba talaga? Eh, magkaaway ba kayo niyan o acting nyo lang dalawa yun? Oo nga, parang daig niya pa yung tunay na mag-in Kahit pala may hindi kayo pagkakaunawaan, hindi mawawala yung malasakit. Lalo na kapag may pinagsamahan kayo. Ma'am Charlene, ang husay niyo naman. Talagang alam niyo paano gawin yan. Well, bukod sa business ko, nasanay rin akong gawin to nung nakulong ako noon. Talaga po? Nakulong na kayo dati? Oh, in fact, sa kulungan ko pinanganak ang anak ko. Wow! Talaga? Grabe. Ay, Princess, kumusta ka? Baka mabinat ka. Okay na po ako, Ma'am Charlene. Salamat po. Salamat po sa pag-aalaga niyo sa akin. Ginawa ko lang yun dahil obligasyon ko. At gagawin ko rin yun sa iba kapag nagkataon. Kahit pa po. Mula po noon hanggang ngayon, alam ko po na mabuti kayo. Pero hindi pa rin magbabago ang sitwasyon. Pinakidnap mo yung anak ko. Naniniwala pa rin po kayo dun? Yun ang tinuturo ng circumstances. Kayo rin naman po, Ma'am Shirley, nagtinuturo ng circumstances sa pananakit at pagtangkang pagpatay kay Ate Leilani. Princess, iba ang kaso ko. Paano po naging iba yun? Dahil po ba mayaman kayo at mahirap ako? Dahil ina ako. At anak ko ang biktima. At gagawin ng lahat ng ina para protektahan ang anak niya. Cristobal, may bisita ka. Sino? Xavier, ako ba binibisita mo si Princess? O ikaw talaga sadya ko. Nakalimutan mo na ba? Ito ang suspect sa pananakit sa mama ko. Nandito ka ba para manumbat? Nandito ako para tanungin ka. Saan mo dinala yung mama ko, ha? Sandali, bakit mo sa akin hinahanap ang mama mo? Ano bang pinagsasabi mo? Kunwari ka pa. Pinakidnap mo yung mama ko para hindi siya makapag-testify laban sa inyo. Wala akong maiintindihan. Hindi ko alam yung sinasabi mo. May kumuha sa mama ko sa ospital. Nawawala yung mama ko. At ikaw lang ang may motibo para gawin yun. Nasaan ang mama ko, ha? Sabihin mo nasaan mama ko! Pinakidnap mo yung mama ko. Napakasama mo. Ano ba nagawa sa inyo ng mama ko? Ha? Xavier, sandali. Hindi ko alam to. Ngayon ko lang nalaman na nawawala siya. Sinungaling ka! Xavier, tama na. Xavier. Sinungaling ka! Xavier, tama na, Xavier. Tama na. Saan mo ako?
Alam mo, sa labas na po kami! Tandaan mo! Sige, tama na! Mabahid ka sa ginawa mo! Hindi ka namin titigilan! Bitawan niyo ako! Sa labas na kami! Ako niyo! Nabalitaan ko yung nangyari. Paano nawala si Ate Leilani? Walang nakakaalam. Akala ko ba nakakoma siya? Ayun na nga eh. Tapos delikado pa yung lagay niya. Princess, desperado na ako. Gusto ko mahanap yung mama ko. Si Ma'am Charlene yung talagang posibleng suspect na magpadukot sa kanya. Teka, anong basis mo dyan? Siya lang ang may motibo. Dahil ayaw niya makapagsalita yung mama ko laban sa kanya. Hindi pa naman napapatunayan na si Ma'am Charlene talagang nagtangkas sa buhay ni Ate Leilani eh. Tsaka Xavier, magkasama kami buong araw kahapon ni Ma'am Charlene. Wala siyang paraan para may makontak sa labas na ipakidnap si Ate Leilani. Kinakampihan mo siya? Hindi ba siya nagpakulong sa'yo? Hindi naman sa kinakampihan ko siya, Xavier, pero mas hindi natin mahanap yung totoong may sala kung maling tao yung pagbibintangan natin. Talaga lang? Ha? Sa kanya ka pa rin naniwala? Minsan sa kabila ng lahat, ha? Xavier, ina-analyze ko lang yung sitwasyon. At ako hindi. Minsan nanay kong nawawala. Yung nanay ko na matagal kong hindi nakasama. Lahat ng anggulo, lahat ng possibilities, tinignan ko. Si Ma'am Charlene lang talagang posible magpadukot sa nanay ko. Xavier, I'm sorry, pero Ayoko na marinig ang sasabihin mo. Justin, ikaw na munang bahala kay Xavier. Tindihin mo na lang muna. Princess, Kamusta na si Xavier? Nakapag-usap na ba kayo? ayaw pag-usapan ni Xavier yung nangyari. Hindi ko rin masisisi si Xavier. Emotional siya. Ikaw rin naman madami ka rin naman pinagdaanan Nakulong ka. Namatay yung best friend mo. Halos nawala na lahat sa'yo eh. Huwag na idagdag si Xavier sa burden mo. Pwede ba yun? Kaibigan ko rin si Xavier. Pero tao ka lang din, Princess. Paano mo kinakaya to? Kailangan mo lang talaga magpakatatag. Kayanin mong lumaban kahit mahirap mo. Kasi mas worse kapag sumuko ka. Hanggat may buhay, may pag-asa. Shirley, Raymond? ito ba ang dahilan kung bakit ka nagpalit ng abogado natin? Raymond, sandali. Pare, sandali lang. Huwag mo nga ako mapare-pare. Ano kung matagal mo nang inaasang asawa ko, ha? Raymond, ano bang pinagsasabi mo? You know what? Pumunta ako dito para makausap ka. Gusto kong makaayos tayo. Pero yan ang nadatang ko. Abogado ko siya, natural. Mag-uusap kami sa kaso ko. Sa kaso mo? O nagpapalandi ka sa lalaking yan? How dare you! Nakulong na nga ako dito, pinag-iisipan mo pa ako ng ganyan? Bakit? Nasasaktan ka dahil totoo? Ano ba pinagsasabi mo? Pare. Abogado ako ng asawa mo. Wala akong ibang concern kundi mapalaya ang asawa mo. Para ano? Para matuloy niyo yung affair ninyo? Raymond, tumigil ka na nga! Ano kung ano nung iniisip mo eh? Ikaw, gago! Wait, Raymond! Raymond, sandali! Raymond! Ah!
Hayop ka! Raymond, tama na! Raymond, tama na! Tama na! Raymond, tama na! Ano? Raymond, tama na! Raymond, tama na! Tumigil na Ayos kayo! ka! Hindi pa ako tapos sa'yo! Makakarma ka rin sa ginawa mo! At ikaw, talagang hindi mo inisip pamilya natin, no? Wala akong ginagawang masama! Kilala mo ko! Yun na nga, Charlene, eh. Hindi ko alam kung kilala pa kita. O pinaniwala mo lang ako sa kasinungalingan mo. Han! Tingnan mo ako! Han! 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 Ma'am Charlene? Hindi ko na alam kung anong nangyayari. Habang nakakulong ako dito, unti-unting nasisira ang pamilya ko. Pamilya ko na mahalaga sa akin. At kung yun ang mawawala pa, hindi ko na alam. Ang sakit lang dahil wala akong magawa para ilaban yung asawa at anak ko. Nararamdaman ko po yung sinasabi niya, Ma'am Charlene. Ang hirap. Hindi ako pwedeng tumagal dito, Princess. Naniniwala po ako na hindi niyo po deserve na mapunta dito. Inosente po kayo. Tawarin mo ako. Pinagsisisihan ko na ikaw yung pinagbibintangan ko. Maliwanag na sa akin ang lahat. Hindi mo kayang gawin yung binibintang ni Libby sa'yo. Hindi ka masamang tao. Kabutihan mo, paulit-ulit kong nakikita yun araw-araw. Maraming salamat po, Ma'am Charlene. Ang laking bagay po na hindi niyo ako pinagbibintangan sa nangyari kay Libby. Ang pinagtataka ko lang, bakit ikaw yung tinuturo ni Pusoy? Yun din po ang hindi malinaw sa akin eh. Ang daming tanong na kailangan ng sagot. Balang araw po magiging malinaw din ang lahat, Ma'am Charlene. Sana hindi na tumagal pa. Bawat araw na nalalayo ako sa pamilya ko, para akong pinapatay. At ikaw nararamdaman ko yung pangungulila mo sa tatay mo. Princess, patawarin mo ko. And dahil sa akin, nawalay ka sa tatay mo. Princess, diyan ka matutulog? Hindi ko na po kayo hayaang matulog sa sahig. Ano ka ba? Doon na tayo sa taas. Kasya naman tayo sa higaan eh. Magtabi na tayong dalawa. Inayos ko na yun. Sa tuwing kasama ko po kayo, pakiramdam ko po nabubuo ko. Yung pagkawala po ng nanay ko, pinupunan niyo. Ako din. Sa tuwing naiyakap kita, parang iiyakap ko si Libby. Pero yung pagmamahal na hinahanap ko,
Ikaw ang nagbigay.